Good morning mga ka-farmers. So bali harvest day tayo ngayon mga ka-farmers, no. And marami ng malalaking bunga yung ating talong. So bali sa ngayon, uunahin ko lang muna sa pagpitas yung ampalaya, sunod po yung talong, so sa huli na po yung sitaw. So ngayon po ay July 1 na po, no? So araw po ng Martes. So ito naman yung ating raton na madamo. So marami rin siyang bunga mga ka-farmers. So may makukuha din dito mamaya. Yan oh, kumpul-kumpul po yung bunga ng ating raton. Yan oh, 'di ba? So kahit hindi siya masyadong naalagaan, di siya nalinisan, di rin siya magpapatalo dito sa tanim natin bago, no. At namumunga din siya ng maganda. So gumanda na rin yung panahon mga ka-farmers simula po kagabi, hindi na masyadong umulan. At ngayon at parang nakikita natin na gaganda po yung panahon at sisikat po yung araw. So ngayon solo lang ako mga ka-farmers, hindi po sumama yung partner ko dahil po sa ilang araw po kasi naulan. So ngayon maglalaba muna daw siya. Kaya ngayon solo fight tayo ngayon dito sa ating gulayan, no. Solo tayo mga mimitas. Yan, oh. Laki na siya mga farmers, diba? Sana makarami tayo dito, no, sa pang-anim matang harvest. Tama, pang-anim na pitas po dito sa aking Calixto F1. Sa bali ngayong July po siya dadalawang buwan, no. So blazing ngayon mga farmers. At yan, napansin tayong malalaki na po yung kanyang mga bunga. So bali mag-harvest lang ako mga ka-farmers. So kakatapos lang mga ka-farmers yung harvest ko po dyan sa aking talong na mahigit po 700 kapuno. So ito na po yung ano niya, yung napitas ko. So estimated ko nito mga ka-farmers na hindi siguro bababa ng 70 kilos. So 70 kilos pataas ito yung harvest ko. So ika-classify ko pa to mamaya yung ibubukod ko yung class B at saka yung pinaka class A nya. Ayan, tulad ko nito. Ito pa yung class A nya. So yung ibang bunga niya mga farmers, oh, talagang jumbo. So ayan, malalaki siya. So siguro nasa 7 or 8 piraso sa 1 kilo pag ganyang kalaki. Ito naman siya mga farmers, yung tamang tama lang na katamtaman lang talaga siya. So ayan naman yung ampalaya ko. So itong ampalaya ko mga farmers ay nasa na siguro to, no, nasa 3 buwan na, tapos pang 12 na harvest. So twice a week lang kasi ako mag-harvest sa 1 linggo, di tulad po dati na 3 beses sa 1 linggo. So ngayon ginagawa ko lang po siyang 2 beses, magkasabay lang po sa pagpitas sa talong. So ito na yung nasa mahigit 100 kapuno ko, yung pang 12 niya. So nung nakaraan yung pitas ko, yung pinakamataas niya nasa 80 plus kilos yung mga farmers. Siguro ito ngayon nasa na lang siguro to 40 o mahigit. So ito yung pinaka-klase niya. So kaya medyo malilit na po yung bunga niya mga ka-farmers dahil 1 linggo na rin po itong walang abono at saka walang spray. So yan yung pinaka-class B niya. Ito naman yung RR, yung pinaka class C. So hindi na rin ako nag-abono mga ka-farmers sa aking ampalaya dahil nga po yung tubig doon halos kapantay na po sa kanyang plat. So buti na lang at hindi siya mabilis manilaw kahit siguro nasa 5 araw na po na nakababad sa tubig yung kanyang plat. Ayan, no. So hindi naman masyadong abot po sa puno niya. Yung sa gilid lang po ng plastic mulch, medyo dyan po yung tubig niya nakalabel. So ibig sabihin talagang abot po yung ugat niya. Kaya hindi ko na siya in-applyan ng fertilizer dahil baka at masira dahil matubig po siya. So alam naman natin mga farmers na yung ampalaya hindi po siya tatagal sa matubig na area. So nagkamali lang pa kasi yung tansya ko dyan sa area ko na yan, na ilang beses ko na rin din naman kasi tamnan yan dyan. Yun lang, nung nagkataon na pag-plat ko, mababa po siya mga farmers, na imbis na dapat tinaasan ko yung kanyang plat, yung
pagka ano ng plat niya, para pag lumalim po yung tubig, so hindi mabilis po na aapawan yung kanyang puno. Isa pa, hindi rin ako nakapag-install ng kanal niya dyan dahil nga po timing nun na inaayos ko po yung kanyang mga balag at naglalagay ng mga poste. So nagkaroon ako ng sakit, nagtrangkaso ako halos 1 week, kaya nadili rin po yung paggawa ko ng kanyang mga trellis. Kaya hindi ko na po yan nalagyan ng balag po sa gitna niya mga ka-farmers, no. Puro gilid lang po yan. So may nalagay lang ako siguro mga 4 or 3. Yung sa sampahan niya hindi na po natapos, hindi ko na itinuloy dahil nakapokus ako dito sa tanim kong talong. So ganun talaga mga farmers kapag mag-isa lang po tayo. So ngayon may harvest pa po ako dyan sa raton. Siguro estimated ko dyan makakuha siguro ako mahigit 10 kilo. So ito kakatapos ko lang talaga mag-harvest. Tapos meron pa akong sitaw doon na harvestin. Siguro pag natapos ko pong harvestin na yung talong doon sa raton, ibabandel ko na lang po muna ito, no. Ipapahuli ko na po yung pag-harvest ng sitaw dahil mabilis lang na kakonti na lang pala yung bunga nun, kasi mas abot po talaga siya ng tubig. Kasi yung tinamnan ko po ng sitaw, yun na talaga yung pinakamababang area niya, magkasunod lang po sa pipino. So ayan, tutuloy ko na lang, tatapusin ko muna mga farmers yung harvest ko. So nasa 5 bundle po mga ka-farmers yung tag 15 kilos, tapos 3 bundle naman po yan dyan yung tag 10. So nagtotal po siya ng 75 plus 30, naging 105. So may nakapukod po dyan na 5 kilo na class A. So nagtotal na po yung pitas ko ng 110 kilos po mga ka-farmers, no, sa pang-anim na harvest.